Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition na nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Maayong hapon. Maayong hapon katawhan sa syudad sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City. Ingon manusab sa aton duha ka distrito, District 1 ug District 2. Panimbaya usab ngadto sa atong mga buhing bayani saan man sulok ng mundo. Ilabi na sa aton duha ka mga correspondent sa nasod sa Jordan, si Sir Ricky Balibria ug kang Ma'am B. Bianca. Ug sa tanang mga naka-view karon sa Facebook live streaming nato, ilabi na sa tibuok kalibutan.
Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon ug maayong gabi kaninyong tanan mga ka-angel. Katauhan sa dakbayan nilabi na sa 80 ka mga barangay nga sakop sa syudad sa Cagayan de Oro. Ingon man usab sa 23 ka lungsod sa sakop sa probinsya sa Misamis Oriental. Ilabi na sa duha ka component city, ang El Salvador City ug ang Hinguog City. Ang atong istasyon karon mga ka-angel nahimutang sa Door 4 Pedro Tarok Pactol Building, Purok 2 Tablon, Cagayan de Oro City. Ako makikuban kaninyo sulod sa isa ka oras mga ka-angel. Ako diya ang inyong anchorman karong hapuna. Ang inyong angel, Ricky Tadio Real mga ka-angel. Dili usab na to kalimtan ng mga ka-angel ang ato ang konsihal sa Tablon. Uban sa iyang mga pamilya. Si Honorable Konsihal Alan Magsayo. Oras mga ka-angel, alas 5 City. Sa hapon mga ka-angel, adlaw karong Sabado, Pizza 26 sa Hunyo, tuig 2021 mga ka-angel. Alang sa tuwa mga uluhan sa mga balita. Sa balitang lokal, top 4 most wanted person arestado. O gikan usab sa tuwa mga newsroom reporter. Gikan kang Angel Ryan Molo. DILG Region 10 nagbahad gadto sa mga kapitan. Pwede kasuhan kung dili mutuman ang sa gabayan sa health protocols. Alang usab kang Angel Efren si Lucia, 40 anyos nga lalaki sikop sa Cebu. Alang usab sa ato ang kauban nga si Angel Totong Zambas, most wanted person na dakpan sa kapulisan. Ilabi na sa ato ang kauban na pod nga si Angel Rose Denia, pag-file og certificate of candidacy himuong online method sa Commission on Election. Sa laing dapit mga ka-angel, sa balitang nasyonal, ex-PNP Chief Versosa iba pa, guilty sa rubber boat procurement. Alang usab sa balitang international, North Korean Foreign Minister, hindi duda na maging tagumpay ang pag-uusap nila sa United States of America. Ilabi na sa balitang sports, Vietnam humiling ng karagdagang araw para sa final na desisyon kung matutuloy ang SEA Games. Alang usab sa balitang espesyal nga nga i-report karon sa ato ang kauban nga si Angel Richel Tilakas, 8 anyos nga batang lalaki sa Ohio, itinakas ang kotse ng mga magulang matapos matutong mag-drive sa YouTube. Alang usab sa balitang showbiz, Britney Spears humiling sa korte. Napakinggan ito. Og mao kato mga ka-angel ang ato ang mga uluhan sa mga balita karong hapuna mga ka-angel. I-standby kay mobalik kita mga ka-angel alang sa tuwang dugang pahinomdom. Kung lalabas ng bahay ha, kasi dili. Maganda! Anak, huwag kang lalabas ng bahay ha, kasi delikado. Opo tay. Tsaka tay, bakit maraming nahahawang mga tao sa COVID-19? Kasi anak, hindi nila sinusunod ang mga health protocols na binibigay sa atin ng gobyerno. Ano po yung health protocols, tay? Anak, ang health protocols ay ang pagsusuot ng face mask, face shield at 1 meter distancing at palaging paghuhugas ng kamay para iwas sa virus. Ah, sige po tay. Di po ako lalabas para di po tayo mahawa sa sakit. Laging tandaan,
Ang disiplina ay magsisimula sa ating sarili. Ang paalalang ito hatid sa inyo ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Okay mga ka-angel, mao katawa nga tuang dugang pahinumdom kanang alang kanatuntanan mga ka-angel. Okay, alang sa ato ang balitang lokal mga ka-angel. Top 4 most wanted person arestado. Arestado ang isang wanted person pagkatapos sa joint manhunt operation sa barangay Magsaysay, Kitaw-Taw, Bukidnon. Kinilala ang suspect na si Cecilia Buntan Y. Alcazar, 62 years old, balo at residente sa poblasyon Dangkagan, Bukidnon. Ang pag-aresto sa suspect based sa ipinalabas na warrant of arrest sa Branch 9, 10th Judicial Region, Malaybalay City, Bukidnon sa kasong rape at walang bail bond na girekomenda. Ang ikalawang kaso sa suspect ay ang paglabag sa RA 7610 o child abuse. Nagrekomenda ang korte ng bail bond na aabot sa 280,000 pesos. Detinado ang suspect sa Kitaw-Taw Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Ug mao ko ang otong balitang lokal mga ka-angel. Alang sa ato ang balita gikan sa weather update mga ka-angel sa Pag-asa. Gikan kay Ma'am Catherine Asunto. Ma'am, mayong hapon ma'am. Yes, hapon sir. Maayong hapon sa mga siting tugpaminaw. Ang habagat or southwest monsoon prevailing yapon kini nga naka-apekto dito sa northern ug central Luzon. Diri sa Mindanao ang tibok dapit makasenado isa panalagsang pagdag-ong nga sa mapanganuron nga kalamitan. Nanay chance sa gyapon sa mga patak-patak na pagulan sila kapag panalugdog ilabi na kung hapon o gabi tungod ni sa localized thunderstorms. Inay nga rin sa kasarangan nga hangin na magrigikan sa habagatang silangan nga rin sa habagatang kasadpang direksyon ug hapsay nga rin sa kasarangan ng pagbalud sa kadagatan. Temperature range nato 24 to 33 degrees Celsius. Then update sa ginamonitor nato nga weather system nga nasa gawa sa Philippine Area of Responsibility. As of kaganina alas sila sa hapon na si Typhoon Champi na sa 1,955 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Siya maximum speed winds na 120 kilometers per hour near sa center. That's sila sa 150 kilometers per hour. Ang tatano yung wind is pa north-northeastward at 20 kilometers per hour. So far, na siya sa gawa sa part, palayo sa atong nasin. So, wala siya direct effect. Pero ato gapon siya ginamonitor. Then, ato mga thunderstorm advisories, ginapost na to sa Facebook. I-search lang Mindanao PRSD, napod sa atong website. Philippine Standard Time, 5:12 sa hapon. Kinisikasayin ang sunto sa DRSD pag-asin sa kaning hapon. Okay, daghang salamat Ma'am Catherine Asunto alang sa imuhang weather updates karong hapon. So dili na to kalimtan magdadalag payong perminti mga ka-angel. Aron dili kita mga basa. Okay, alang sa ato ang national news mga ka-angel. Ex-PNP Chief Versosa at iba pa guilty sa rubber boat procurement. Hinatulan ng Sandigang Bayan na makulong ng 6 hanggang 8 taon si dating Philippine National Police or PNP Chief Jesus Versosa at 5 iba pa. May kaugnayan ito sa kasong graft dahil sa manomalya o manong pagbili ng rubber boats at motorboats noong 2019 na nagkakahalaga ng 131.55 million pesos. Nabatid na idinaan ito sa negotiated procurement at hindi sa mandatory public binding. Maliban kay Versosa, convicted din sa kaso sina dating PNP Deputy Director General Benjamin Villarmino Jr. at dating PNP Deputy Director General at PNP BAC Head Jefferson Soriano, incumbent Tugigaraw City Mayor, dating BAC Vice Chair Luiso Tikman, dating BAC member Romeo Hilomen at dating PNP Maritime Group Director Villamor Bumanglag.
Maliban sa pagkakakulong, pinagbabawalan na rin ang mga naturang mga personalidad na humawak pa sa anumang posisyon sa gobyerno. Okay mga ka-angel, alang sa ato ang newsroom reporter karon nga naka-standby sa iyang location. Atong dawaton karon ng balita gikan kay Angel Totong Zambas mga ka-angel. Angel Tong, come in. Yes, malagpuso kini na-resto sa iniusang pirte sa kapisan sa pangunaw usab ni Provincial Highway Patrol Team 9 sa Zamboanga del Sur. Ingon mo sa Samis Police Station, gitahigayon ang operasyon dito sa Barangay Imbargo o Samis City ni Samis Occidental. Nila ang maong suspect nga nasikop nga si Ryan Karulasan Yanki Rizada, may 2 anyos kini ulit tao o sa kadika laborer o residente kini sa Burog dos Barangay di Basi kung Bayog, Zamboanga del Sur. Ilang mga top 1 most wanted person sa regional level ang pagka-aristo sa suspect pinasikat usab sa gipagawas nga warrant of arrest sa 9 Judicial Region Branch 93 kung Malade, Zamboanga del Sur sa kasong anti-carnacking law. Nag-recommended din sa korte sa 300 pesos nga piyansa alang usab sa iyang temporaryong kagawasan ubos na karon sa kustodya sa Highway Patrol ngayon sa Zamboanga del Sur ang maong dinakpan arang usab sa tukbang disposisyon. Makita atong report na nakuha sa kapulisan na nakuha na lang sa kongresyon. Ako si Angel Totong Zambas, nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Okay mga ka-angel, mao ko tong report sa atuang newsroom reporter kay Angel Totong Zambas. Okay mga ka-angel, sa laing dapit alang sa balitang international news, North Korean Foreign Minister hindi duda na magiging tagumpay ang pag-uusap nila sa US. Hindi sang-ayon ang North Korean Foreign Minister sa gagawing pag-uusap ng kanilang bansa at US. Sinabi ni North Korea Foreign Minister Ri Sun-gun na walang katuturan ang nasabing gagawing pag-uusap. Ang nasabing pahayag ni Gon ay kasunod ng pagbisita ni Song Kim, ang US envoy na in charge sa North Korea negotiation sa South Korea para simula ang diplomacy talk sa North Korea. Nauna nang sinabi ng White House na magiging practical at calibrated approach ang kanilang ipatutupad. Og mao ko to mga ka-angel ang ato ang balitang international. Ato karon dawaton ng report gikan sa ato ang newsroom reporter mga ka-angel. Gikan kay Angel Rosito Denia mga ka-angel. Okay, naka-standby siya karon mga ka-angel alang sa iyahang balita. Alang sa iyahang balita mga ka-angel. Gikan kay Angel Ros Denia. Pag-file og Certificate of Candidacy, himuong online matod sa Commission on Election. Unsa kani mga ka-angel ang sulod sa kaning balita gikan sa ato ang kauban nga si Angel Ros din niya mga ka-angel. Standby mga ka-angel kay gina-prepare pa niya ang ihang balita mga ka-angel. Okay mga ka-angel, atong dawatong report gikan sa tuwang Angel reporter nga si Angel Rosito Denya mga ka-angel. Angel Ros, mayong hapon mga Angel Ros. Dito lang karon sa pamalik Commission on Election nga himuong online ang pag-file sa Certificate of Candidacy sa sunod nga tuig at pilihay tungod kini gihapon sa COVID-19 na pandemic. Pinamatod ni James Jimenez ang spokesperson sa pamalik nga bisan ang kadtong mga individual nga muduol sa mga botan sa Commission on Election na musubay gyapon sa mga protocol nga gipatuman sa gobyerno. Kini aron malikayan ang pagtinakuray sa virus. Dugang ni Jimenez nga tun-an sa nila ang online registration o transfer sa mga botante sa barangay aron masiguro ang kaluwasan sa bisan pinsan nga mo partisipar sa pilihay
sa sunod nga tuig. Angel Ross, kaya sundin sa Angel News Online. Okay mga ka-angel, mao ko tong report gikan sa ato ang angel reporter mga ka-angel. Gikan ka Angel Rosito din niya mga ka-angel. Alang mga ka-angel sa laing report mga ka-angel. Sa balitang sports news, Vietnam humiling ng karagdagang araw para sa final na desisyon kung matutuloy ang SEA Games. Humiling pa ng ilang araw ang Vietnam para pagdesisyonan ang kapalaran ng Southeast Asian Games kung ito ba ay matutuloy o kakansilahin. Sinabi ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino na humirit ng 14 na araw ang Vietnam bago nila pagdesisyonan kung matutuloy ba o iaantala ang torneo. Sa isinasagawang 1 oras na virtual meeting ng mga membro ng SEA Games Federation, ay desidido ang Vietnam na itutuloy pa rin ito subalit maraming mga bansa ang hindi sang-ayon dahil sa banta pa rin ng COVID-19. Itinakda sa November 21 hanggang December 2 ang SEA Games kung saan plano nila itong ilipat sa July 2022 mga ka-angel. Nasa 8 member countries naman ang SEA Games Federation ang sinubukang hikayatin ang Vietnam na itutuloy ang nasabing torneo. Okay mga ka-angel, makakatuwang ang balitang sports karong hapon mga ka-angel. Alang usab sa ato ang angel reporter mga ka-angel nga nakakaroon sa iyang lokasyon. Naka-standby siya karon alang sa iyang report. Gikan ka Angel Ryan Mulo, DILG Region 10 nagbahad ngadto sa mga kapitan. Pwede kasuhan kung dili mutuman sa gabayan sa health protocols. At paminahan ko na ng report gikan sa tuwang angel reporter mga ka-angel, gikan ka Angel Ryan Mulo. Angel Ryan, kamin. Nagpahimangno ang buhatan sa Department and Interior and Local Government Unit kon DILG Region 10 alang nga ni atong opisyal o public officer sa labina sa mga punong barangay dili sa atong syudad nga mapasakahan sa kasong administratibo nga posible ibato ngadto sa mga punong barangay kung dili kini mapatuman ang gabayan sa minimum public health protocol standards o uban pang gabayan na batok sa COVID-19. Kini matod pa ni DILG Regional Director Arnel Agapi nga pwede nga mang-atubang sa kaso nga kinsa nga mga punong barangay ang masapol nga wala magpatuman o wala mutuman sa gabayan nga gihatag ngadto kanila batok sa COVID-19 na coronavirus diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Report gikan sa newsroom. Kini si Angel Patrol, Ryan Circle Mulo para sa Angel Broadcasting News Online. Daghang salamat sa imong report karong hapon Angel Ryan Mulo. Alang usab sa tuang balita mga ka-angel. Alang sa balitang espesyal o balitang showbiz mga ka-angel. Alang sa balitang espesyal mga ka-angel. 8 anyos na batang lalaki sa Uwihayo itinakas ang kotse ng mga magulang matapos matutong mag-drive sa YouTube. Alang usab sa balitang showbiz, Britney Spears humiling sa korte na pakinggan ito. Katong mga balita mga ka-angel atong balikan alang sa dugang pahinumdom mga ka-angel. Huwag kang lalabas ng bahay ha, kasi delikado. Opo tay. Tsaka tay, bakit maraming nahahawang mga tao sa COVID-19? Kasi anak, hindi nila sinusunod ang mga health protocols na binibigay sa atin ng gobyerno. Ano po yung health protocols tay? Anak, ang health protocols ay ang pagsusuot ng face mask, face shield at 1 meter distancing at palaging paghuhugas ng kamay para iwas sa virus. Ah, sige po tay. Di po ako lalabas para di po tayo mahawa sa sakit. Laging tandaan, ang disiplina ay magsisimula sa ating sarili. Ang paalalang ito hatid sa inyo ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Anak, Okay mga ka-angel. Mao katong report gikan
sa ato ang amaw katong advertisement mga ka-angel gikan alang dugang painom do mga ka-angel. Okay mga ka-angel. Alang sa balitang espesyal mga ka-angel. Nga naa karon sa iyahang location mga ka-angel. Ang atong kauban nga si Angel Rachel Tilakas mga ka-angel. Standby karon mga ka-angel sa iyang location. Atong dawaton karong report gikan si Angel Rachel Tilakas sa balitang espesyal. Angel Tilakas, kamin. Yes, magandang hapon po, Angel Rick. So, para sa ating balitang espesyal, 8 anyos na batang lalaki sa Ohio, itinakas ang kotse ng mga magulang matapos matutong mag-drive sa YouTube. Sa panahon ngayon, pwede nang matutuhan ang maraming bagay sa pamamagitan ng internet tulad ng pagluluto, pagkukumpuni, pagsasayaw, at pati na rin ang pagmamaneho. Kaya may isang 8 years old na batang lalaki sa East Palestine, Ohio, ang ginamit ang kanyang natutuhan sa pag-drive mula sa YouTube para dalhin ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa isang fast food chain para umorder ng hamburger. Ayon sa Fox 8 News Agency, nakapag-drive ang batang lalaki ng mahigit 1 milya na dumaan sa 4 na intersections at isang railroad crossing. Ayon sa isang witness, sumalima sa traffic rules at sumunod sa stoplight ang bata. Sa kalabang nalaman na walang kasamang magulang ang magkapatid nang may makakita sa mga ito nakakilala na kumakain din na mga sandaling iyon sa restaurant. Napag-alaman na matagal nang nanonood ng driving tutorials sa YouTube ang batang lalaki. Kaya ligtas niyang naipagmaneho ang kanyang kapatid at hindi niya nagasgasan ang sasakyan ng kanilang magulang. Yan lang po ang ating update para sa ating balitang espesyal. Ito po si Rachel Tilakas para sa Angel Broadcasting News Online. Okay mga ka-angel, mao tong balitang espesyal mga ka-angel. Alang sa iyahang kaduwang report, gikan sa balitang showbiz, Britney Spears humiling sa korte na pakinggan ito. At na pang paminaw ng report, gikan sa tuwang Angel Patrol mga ka-angel, Angel Rachel Tilakas. Yes, para sa ating showbiz news. Britney Spears humiling sa korte na pakinggan ito at binasag na ng singer na si Britney Spears ang kanyang katahimikan sa pagdinig sa korte tungkol sa kaniyang conservatorship sa loob ng halos 13 na taon. Dumalo ang singer sa virtual hearing kung saan hiniling ito kay Judge Brenda Penny na makapagsalita ito. At binasa ng singer ang inihanda nitong sulat sa loob ng 20 minutes. Sinabi ito na hindi ito nagpunta sa korte ng matagal dahil sa tila hindi nadidinig ang kanyang panig. Dagdag pa ng 39-year-old na singer na tila pinipilit itong magtanghal at wala itong privacy. At pinilit din itong gumamit ng birth control, mga gamot na lithium na gamot sa bipolar disorder at pinadalo sa therapy sessions ng labag sa kalooban niya. Lahat ng nangyari sa kanya ay aprobado ng ama. Nanawagan ito sa korte na pakinggan naman ang kanyang hinaing. Magugunitang mula noong 2008 ay naging conservator na ang ama nito sa $60 million. Yaman nito kasama ang abogadong si Andrew Wallet dahil sa serye ng personal issues. Taong 2019 nang magbitiw si Wallet at noong 2020 ay itinalaga ng korte ang December Trust bilang conservator. Yan lang po ang ating update para sa Showbiz News. Ito po si Rachel Tilakas para sa Angel Broadcasting News Online. Okay mga ka-angel, mo katong report gikan sa ato ang Angel Patrol. Angel Rachel Tilakas, daghang salamat kayo Sir Angel Rachel. Og mo ko to ang atong mga uluhan sa mga balita karong hapon na mga ka-angel. Oras mga ka-angel, alas 5:30 sa hapon mga ka-angel, Philippine Standard Time. Atong balikan ng mga balitang lokal mga ka-angel. Sa atong uluhan sa mga balita. Alang sa balitang lokal, top 4 most wanted person arestado.
Sa balitang nasyonal, ex-PNP Chief Versosa iba pa guilty sa rubber boat procurement. Alang usab sa international news, North Korean Foreign Minister hindi duda na maging tagumpay ang pag-uusap nila ng US. Alang usab sa balitang sports, Vietnam humiling ng karagdagang araw para sa final decision kung matutuloy ang SEA Games. Alang usab sa balitang espesyal, 8 anyos na batang lalaki sa Ohio, itinakas ang kotse ng mga magulang matapos matutong mag-drive sa YouTube. Alang usab sa balitang showbiz, Britney Spears humiling sa korte na pakinggan ito. Gikan sa mga ka-angel sa ato ang mga newsroom reporter, gikan kay Angel Ryan Mulo, DILG Region 10 nagbahad ngadto sa mga kapitan. Pwede kasuhan kung dili matuman sa gabayan sa health protocols. Alang usab sa kang Angel Efren Lucia, 40 anyos nga lalaki sikop sa Shabu. Gikan usab kay Angel Totong Zambas, most wanted person na dakpan sa kapulisan. Gikan usab sa atong reporter nga si Angel Rose Denya, pag-file og certificate of candidacy himuong online method sa Commission on Election. Og mao ko to nga atong mga balita karon mga ka-angel karong hapon. Alan sa ngalan sa persa sa management and staff sa Angel Broadcasting Online Streaming Services, okay mga ka-angel, pahabol gikan sa ato ang isa ka viewers. Magandang hapon galing kay Ma'am Marjorie Majorinos. Magandang hapon din sa inyo dyan, mga ka-angel. At sa lahat ng mga OFW, saan man sulok ng mundo. Ingat-ingat lang mga ka-angel. Alang usab sa ato ang mga driver, ang mata sa dalan. Mag-amping kita kanunay mga ka-angel. Alang sa katong mga walay importante nga lakaw, ayaw na lang muglakaw mga ka-angel. Alang usab sa katong mga musulod og mall or mga establishment, ayaw mo kalimut pagdala sa iyong QR code o government ID. Primary ba na or secondary? Ilabi na sa katong mga muadtog, mga market or merkado, ayaw mo kalimut pagdala sa barangay exit pass. Dili pud kalimtan ang pagsuot og face mask og face shield og pag-sanitize sa kamot mga ka-angel. Okay, og maro ka to mga ka-angel ang atong mga pahinomdom karong hapon. Philippine Standard Time, Silordifia, 5:34 in the afternoon. Okay, alang sa persa sa management and staff sa Angel Broadcasting Online Streaming Services, alang usab sa atong station manager Ryan Siricol Mulo, kung sa atong admin head Ma'am Ruki Lindaang, ilabi na sa atong program in charge Sir Rose Denya, ato pong chief of reporter mga ka-angel Totong Zambas, ug sa atong news editor Sir Sian Sulugan, ug sa mga reporter Sir Dro Sanoria ug kang Efren Silucia. Ug mora ko to mga ka-angel lang atong mga uluan sa mga balita karong hapon. Daghang salamat mga ka-angel. Amping kitang tanan mga ka-angel kanunay.